relationship tips para maging matibay ang relasyon ninyo. I encourage you mga kapatid na manood ng mga video tulad nito because any man who is not interested in investing knowledge ay mga tao na walang patutunguhan, mga tao na limited, mga tao na paulit-ulit na lang ang situation pero hindi nila alam solusyonan. May kasabihan, knowledge is power. That is why I encourage you, kung andyan yung partner mo, then tawagan mo siya, umupo kayo, and manood kayo dahil i-share ko sa inyo ang 7 na tips ko para maging matibay, maging successful yung relationship yun. I believe anyone, any couples who is interested in watching this video and who is willing to share this video to anyone are blessed. Because ang i-share ko dito, of course, my personal opinion, my personal advice, experience, and of course, scientifically, and of course, biblical. But I have no time or I don't exactly put yung mga references ko. But if you're knowledgeable enough, you know and you can understand that worth it po ito at merong pinaguhugutan na video. But anyway, let's go. Intro muna tayo. Okay, so number 1 na tips ko, relation tips para sa inyo is that kilalanin nyo ang bawat isa at alamin nyo ang tamang timpla. Because I believe sa bawat magkarelasyon, sa bawat tao na nagtagpo, hindi mo naman makikilala agad-agad siya sa unang araw. And well, in fact, ang relasyon is that continuous, eternal yan. Until, dito sa mundong ibabaw, until na matapos ng buhay natin. Pero, ang point ko dito is that magka-interes sana kayo na kilalanin yung partner nyo, alamin ang bawat timpla. Hindi po lahat ng tao ay mahilig ng matamis na kape, hindi po rin lahat ng tao ay gusto ng walang asukal na kape. Kumbaga, kung ano yung timpla niya, yun yung alamin mo. Kasi kung nalaman mo yung timpla niya, then kapag pinagtitimpla mo siya, magugustuhan niya. Magiging masaya siya and wala nang ibang patutunguhan yun kundi ang isang successful na relationship. Because lagi mong tatandaan, what you give is what you receive. So kung nagbibigay ka ng kasiyahan sa partner mo, kung nabibigay mo yung tamang timpla na gusto niya, of course, expect na titimplahin niya rin ng tama yung sayo. Yun po yung law dito. So, mga kapatid, hindi po porke na yung kapitbahay nyo or naririnig mo sa ibang tao na yung asawa nilang lalaki ay mahilig ng bola, mahilig ng magbasketball, mahilig ng motor, ng mga piyesa, is that ganun din yung partner mo? Hindi. Hindi. Kaya nga, napaka-importante na alamin mo kung ano yung timpla, yung ano yung gusto natin, yung ibibigay mo. Huwag kang bigay ng ano. Kasi most of the time, diyan nagsisimula yung pag-aaway kasi nagbibigay ka ng bagay sa kanya, ng sapatos, like for example, hindi naman yun yung hilig niya, hindi naman yun yung kailangan niya. So, hindi niya ma-appreciate. Ngayon, na hindi niya na-appreciate, magagalit ka sa kanya kasi you're expecting na dapat ma-appreciate niya. So, that's very dangerous kasi kung paulit-ulit na lang ng ganon na hindi mo alam ang principle na alamin kung ano yung gusto niya, of course, maulit-ulit kayo mag-aaway ng mga nonsense na bagay na hindi nyo dapat pinag-aawayan. So, alamin mo, kaibigan, kung ano yung timpla niya sa lahat po ng aspeto. Hindi lang nibibigay, even sexual, even sa pakikipag-usap, the way you communicate, kung ano yung gusto mo sa kanya, kung anong kailangan mo sa kanya, alamin mo po ang timpla niya. You need to be interested in knowing. And in that way, your relationship will increase in speed na maging mas successful. Because if you're not interested sa kanyang bagay, trust me, ang bagal ng pag-usad ng relationship niyo. At kung hindi man niya mag-work out, maghanap ka ng ibang karelasyon, trust me, hindi rin yun mag-work out. Why? Kasi hindi nagsimula sa'yo. You need to start inside you. You need to know kung ano yung needs and wants ng partner mo. Tsaka mo siya timplahan, okay? Proceed na po tayo sa number 2 na tips. Is that, wag nyong gagawin na foundation ang feelings. Feelings is a deceiver, the Bible says. Not me. So,
once kasi na naging feelings yung foundation ng relationship nyo, like emotions, new emotion, dapat palagi kanyang pinapasaya, dapat palagi siyang excited na makita ka, or ganun din siya, dapat ganito yung mararamdaman ko, dapat ganito yung feelings ko. Once na naging foundation ng relationship nyo ganun, there will come a time na masisira, because feelings are unstable, feelings are temporary. Human nature ng katawan natin na ma-stress whenever na palaging nandyan na lang yung feelings na yan. Like, palagi ka na lang masaya, palagi ka na lang tumatawa. Hindi po kayang i-contain ng katawan natin for a long run. There will come a time na papagod ka rin maging masaya. So, kapag naka-base yan yung relationship nyo, feeling nyo kapag nawala na yung saya, nawala na yung excitement, feeling nyo hindi nyo na mahal yung partner nyo, which is deceiver. Because meron man or wala yung feelings, pipiliin mo pa rin na mamahalin siya, pipiliin mo pa rin na mag-stay, pipiliin mo pa rin na tanggapin, pipiliin mo pa rin na patawarin, pipiliin mo pa rin na tulungan. And that's love. And kapag naka-foundation sa love talaga at hindi sa feelings, magiging successful yung relationship niya. Kasi ganito, whenever na feeling mo, like for example, kapag feeling mo, nagagalit ka kasi may regla ka, ganun, or sa mga lalaki, kapag hindi ka napagbigyan, andun yung inis, andun yung galit. Kapag doon na lang yung sinusunod mo yung feelings mo, of course, papatulan mo, sasaktan mo yung asawa mo. Of course, hindi mo papakitaan ng tamang trato. Kasi nga nakabase ka lang sa feelings. But kung wala sa feelings, i-disregard mo yung feelings. Hindi ko sinasabi na masama ang feelings. May time that, especially mga sanctified na feelings na, especially mga na-purified na feelings na, especially yung mga under control na feelings na, that is good. Sa totoo lang, that is so good. Pero, my point here is that kapag kasi nagbe-base ka lang sa feelings mo, kapag wala ka sa mood, naiinis ka, madali ka, tapos nag-base ka doon, masasaktan mo yung partner mo, masasabi mo kung ano man ang masasakit. Pero kung under control yung feelings mo, you can control kung anong lalabas sa bunganga mo, kung anong magagawa ng kamay mo at mapupuntahan ng paa mo, you can control kung ano ang mangyayari sa relationship nyo. So, I encourage you that hindi po feelings ang foundation ng relationship. It is love. Okay ba? Love is a choice. Okay, so number 3 na relationship tips ko sa inyo. Ito ay isa sa pinaka-importante. Is that manood kayo palagi kay Kuya Maen. The reason why people are not growing, people are foolish, hindi lang naman sa relationship, even sa finances, sa ibang bagay. Because you are not interested na mag-invest ng oras para manood ng mga video na may mapupulot ka na aral. Like, kung gusto mo ng yumaman, dun ka sa mga magagaling na mag-advise ng finances. Kung gusto mo ng spiritual growth, then dun ka sa mga nagtuturo ng spiritual things, like knowing God, like hearing the voice of God. It will help you. It will help you. Kasi most of the time, people nowadays are just interested ng mga short videos, Wala namang natututunan. Gusto lang mga nakakatawa. Wala namang magandang naidudulot sa buhay mo. Wala. Nagsasayang ka lang ng oras mo. And people who are not interested in investing ng knowledge na mag-grow are people nga na walang patutunguhan. People na limited. People that are not successful. Ganon na ganon din sa relationship. If you are not interested, ganon na ganon din sa relationship. If you are not interested to know your partner, kung ano man ang nature ng isang tao, kung ano man ang gusto ng isang lalaki, gusto ng isang babae, kung hindi ka nanonood, paano mo i-handle yung asawa mo? Paano mo i-handle yung boyfriend or girlfriend mo? Paano? Hindi po lahat ng bagay ay alam mo. Of course, meron kang isip, malalaman mo, pero may mga bagay na hindi mo alam, na kami rin yung nakakalam, na ako ang nakakalam, na kung siya sinishare ko sa video na ito. That is why, have that interest na manood ng mga video na meron kang natututunan. Huwag panay TikTok, huwag panay sayaw, huwag panay, mga short videos na ang daming short, na half day ka na pala na nag-i-scroll. Sayang ang oras. Sayang pa na, mamamatay ka na wala kang maabot sa buhay kapag ganyan ka. Mamamatay ka na hindi nyo maayos yung relationship nyo kapag ganyan ka. This is not a joke mga kapatid. This is real. This is real. Have that interest na mag-invest ng knowledge. Okay? Next is that financial freedom is very important.
Sa relationship, hindi panay I love you. Sa relationship, hindi panay kilig. Sa relationship po, hindi panay excitement, hindi panay sarap, hindi panay bed of roses. Finances is needed. Walang kwenta yung kaswitan nyo, mga surprise nyo, kapag wala kayong pambayad ng mga bills nyo, ng mga hospitalization nyo, ng cars nyo. Walang kwenta yung mga yon. Hindi nyo po may enjoy totally ang relationship nyo if you are financially broke. You know, the Bible says that don't serve God and money. But the thing is that serve God and let that money serve you. Ganun dapat. Because, maniwala kayo sa hindi. You're actually serving money if everyday kayo nagtatrabaho, everyday yun na lang. So that mag-survive ko. Nagiging Diyos nyo na yung pera kasi yun yung solusyon na lang na lahat ng bagay. That's not what I mean. What I mean is that allow your money to serve you. Allow your money to generate finances or money also to serve you. My point here is that, of course, hindi po lahat ay mayaman, just like me, na naipanganak akong mahirap, lumaki akong mahirap, but I definitely don't want na mamatay ulit na mahirap. So, I invest in some business, lands, and other businesses. Because I believe that financial freedom is important sa relationship. Kasi, of course, andun pa rin yung masaya kayo, pero mas masaya naman kapag lumabas din kayo, mag-outing, mag-beach. Anong kailangan nyo kapag nag-beach kayo? Money. Ano pa? Sasakyan. So, financial freedom is very important. That is why, imbes na mag-focus kayo or mag-invest kayo ng mga walwal, mga gastos na wala namang kwenta, wala namang long-term na magandang returns sa inyo, mag-invest kayo ng something na merong returns sa inyo. Something na magka-interest, something na may profit, before kayo na magwalwal, before kayo na maggastos ng kung ano-ano. And it will help you, it will help your relationship. People actually that have financial freedom ay mas masaya sa totoo lang. Hindi ko sinasabi na hindi masaya yung mga nag-struggle financially. Of course, andun pa rin yung masaya. Pero maniwala kayo sa hindi, limited. Why? Kasi sasakit yung ulo mo kasi wala kang pangbayad, andyan na naman yung monthly bill, wala kang pangbayad. So, maapektuhan yung relasyon mo sa partner mo, sa asawa mo. Maniwala ka sa hindi. Maniwala kayo o hindi. Aminin nyo man o hindi. Ma-affect. Imagine kapag financial free ka, that hindi mo na kino-compute kung anong monthly income mo kasi andyan na yung pambayad mo ng mga bills mo. Alam mo na tapos na. Diba? Mas malayo ang isip mo. Makapag-focus ka sa family mo, sa partner mo. And you'll see. Mas maganda po yung relationship. So, wag mong maliitin ang finances. Okay? And, number 5 na relationship tips ko sa inyo is that healthy sex life. Sex is very important. Look, don't be Christian when it comes to sex. That's just a joke. But, sex is very important. People who are holy, they think that sex is bad. Having different position is bad. No. Whenever that nagbibigay sa inyo ng satisfaction, both of you, na nagkakaroon ka ng pleasure, is that it is good sa totoo lang. Wala naman kang inaapakan na iba. Hindi mo naman sinasaktan siguro yung partner mo just to do it. Of course, kapag sinasaktan mo, ibang usapan na yun. But my point here is that whenever that you have healthy relationship or healthy sex life, it will affect sa totoo lang yung entire na relationship mo. Scientifically explained that whenever that yung mga mag-asawa ay nasasatisfy nila both ang partner nila sa kama, magiging productive ito. Mas mabilis itong mag-isip, ideas, mas nagiging masaya, nagkakaroon ng positive energy. And it will affect your life. It will affect your finances. It will affect your relationship with your partner and with your children. Yun ang katotohanan. That is why, tignan nyo na lang yung palaging sawi sa sex life, mga mag-asawa na namamatay yung sex life. Either may cheating na mangyayari or hindi masaya yung relationship. Laging naiinis or laging hot-tempered yung asawang lalaki because your sex life is depleting. That is why make sure to establish a healthy sex life. Kung wala sa mood sa isa, pag-usapan ninyo. Of course, andun yung self-control, especially kaming mga lalaki kasi kaming mga lalaki, mga
sexually inclined kami. I don't know kung anong exact term doon, but whenever or when it comes to sex, talagang doon kami mabilis, you know. But sometimes, we need to learn, mga lalaki. We need to learn to control ourselves that hindi lang tayo pinapasaya natin, kundi papasayahin din natin yung partner natin, isatisfy din natin yung partner natin. Kasi relationship, give and take. Kung papasayahan ka ng partner mo, pasayahan mo din siya. So, yun ang pinag-uusapan ninyo. Kung tanungin mo or yun, alamin mo, i-observe mo kung ano yung mga position, kung ano yung gustong-gusto ng partner mo, kung ano ang bagay sa inyo, kung ano, para masasatisfy. Alamin mo yung mga bagay na yun. Ganon din sa babae. Kung ano yung nakakasatisfy sa partner mo, kung ano yung position na mabilis siyang labasan, ano yung position na mahina siyang labasan, o matagal siyang, alamin mo, para mabuild nyo yung sexual nyo, para magiging, masaya, both of you ay nasasatisfy, and trust me, it will affect your spiritual life also, because sex with your husband and wives is spiritual sa totoo lang. Ayan, may spiritual connection sa inyo. It will affect you, finances, your mood, your life. Magkakaroon ng positive energy kapag both of you ay nasasatisfy. So, have that healthy sex life. Remember that. Okay? Number 6 na relationship tips para maging mas matibay yung relasyon ninyo is that magkaroon kayo ng time sa isa't isa. No matter how busy you are, no matter kung anong ginagawa nyo, take the time na mag-usap, take time to spend time together, like spend sa labas, kakain, mamasyal. Because the thing is that, kung ano yung hindi mo binibigyan ng attention na time, mamamatay. Kahit gaano pa yan kainit, ang isang apoy, kahit gaano pa yan kalakas, kung walang oxygen, walang hangin, mamamatay yan. Ganon din sa relationship. Gaano pa kayo ka-in-love sa isa't isa. Kung hindi kayo nag-uusap, o kung wala kayong time sa isa't isa, kung hindi nyo binibigyan ng attention yung relationship nyo, kayong dalawa, mamamatay yan. Maniwala ka sa hindi. Magugulat ka na lang, teka lang, bakit nawala yung feelings ko sa kanya? Or bakit nawala yung dating nararamdaman ko sa kanya? Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Or ganon siya sa'yo. And that's the problem. That is why, no matter how busy you are, please take time. Mag-usap, magkwentuhan, in that way, na maintain nyo, na preserve nyo yung relationship nyo, yung connection ninyong dalawa. Whatever na hindi, na i-communicate ng maayos, or walang communication, mamamatay. Okay? Mamamatay. So, that's very important. Give time sa isa't isa. And last but not the least, number 7, and this is very important, I believe, every humanity ay kailangan ito. In order para lahat ng relationship that may start nyo or already that you have is that mag-work ito at maging matibay is that Jesus should be the first priority of every relationship. I'm not here actually na bilang isang religious na tao. I don't care what religion you are. It doesn't matter because Jesus doesn't discriminate anyone. Because the Bible says, anyone who believes in me shall be saved, says the Lord. So, every relationship, especially mga marriage, once na naging first priority nyo ang Panginoon, mag-work out lahat. The Bible says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Which is very true. May panahon na I tried it myself to give solutions sa relationship ko para ayusin ang lahat, finances ko. But I realized na nagiging prideful na ako. Pero nung naging priority ko ng Panginoon, mas inuuna ko siyang kausapin more than anyone, binibigyan ko na ng time. I'm not perfect yet because I'm still growing, but binibigyan ko na ng time, Panginoon. Kinocommit ko ang lahat ng bagay, ang relationship ko, ang finances. Nagkakaroon ng freedom. Nagkakaroon ng purpose ang lahat ng bagay sa buhay ko. Inaayos niya yung relationship ko. Mas nagiging matibay yung relationship namin ng asawa ko. That's true. And Jesus, God is my witness. He can kill me anytime. Right now, kapag nagsisinungaling ako. Because He is the center of my life, of my relationship, of my finances. That is why. Hindi man perfect, but there is purpose. There is direction. There is life. And there is truth. Sa lahat ng yun. Sa lahat ng aspeto ng buhay ko. That is why I encourage you mga kapatid that seek
God. If kung hindi ka naniniwala kay Jesus, then pray. Pray to the highest power. Kahit hindi pa kay Jesus, say, God Almighty, if nandyan ka talaga, reveal yourself unto me. Talk to me. Come visit me. And you will see, yung ma-encounter mo si Jesus. And this is so true. Just do it, and you will encounter Jesus. He will reveal Himself to you. So, I believe itong 7 na na-share ko sa inyo na tips ko is enough. Although marami pa, and you can learn to anyone, but I believe I have that confidence that it will help your relationship para maging matibay, maging mas successful. At kung successful kasi yung family nyo, trust me, it will spread like, na yung mga tao sa paligid nyo makaka-receive din ng blessing sa inyo, ng positive energy sa inyo, ng magandang bagay sa inyo kasi nag-start na mismo sa inyong family. You will grow and you will grow, you will become blessing sa ibang tao. So that's it. I hope na meron kayong natutunan. Please share this video. Shalom.